Kaya alam na natin ngayon, yung palang panahon ni Abel, panahon ni Seth, panahon ni Abraham, ni Noe, etc. Yun ang panahon ng mga patriarka. Nagsasalita na ang Diyos doon. Oh. Pero kung itutuloy natin sa 1:2, umpisahan natin uli sa 1:1, kapatid na Daniel, hanggang 2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kaniyang anak. Nung suguin pala ng Diyos ang anak sa lupa, nagsalita siya sa pamamagitan ng anak. Ang panahon na pala noon, mga huling araw na. Yung Diyos na nagsalita nung unang panahon sa ating mga magulang, sa sari-saring paraan, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, yun ding Diyos na yon ang nagsasalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Noon palang dumating na ang anak, consider na pala yun mga huling araw. Sa pamamagitan ng salita na nakasulat sa Biblia, mag-umpisa pala nung dumating sa lupa ang Panginoong Hesukristo. Panahon na pala na ang tawag sa Biblia, mga huling araw. Alam mo kapatid, kung mag-aaral tayo ng mas malalim, kaya ko naman sinasabi ito, by chance, baka merong ganong interes ang tao na nakikinig. Kung mag-aaral tayo, napakarami ng panahon na lumipas sa mundo. Bago dumating ang tao sa mundo, bago inilikha ang tao sa mundo, bilyon taon na ayon sa siyensya ang mundo. Ang mga hayop, ang mga halaman, bilyong taon nang umiiral bago nilikha ng Diyos ang tao. Kung i-consider pa natin yung bilyong panahon na yon, marami ng panahon yon. Imagine, the calculation of science is that the earth is 4.5 billion years old. Ang tao po sa mundo, wala pa pong 10,000 taon. Ang mundo, bilyon-bilyong taon na. Parang pinaraan ng Diyos ang mahabang panahon. Piniprepare ang mundo to be a fit o karapat-dapat na lugar, tahanan ng tao. At meron naman tayong pruweba sa mundo na ang mundo po napakatagal ng panahon umiiral. Yung mga records ng fossil, yung mga layers ng mundo. Kasi ang mundo po, yung mga dating, halimbawa, yung dating lupa, natatakpan yan. Pag mayroong pumutok na bulkan, matatakpan, magkakaroon ng ibang layer. Pumutok uli yung bulkan, magkakaroon na naman panibagong layer. Kaya sa pag-aaral po ng mga scientists, merong layers and layers of the earth. Nagpapakita ng maraming panahon ng lumipas. Meron silang tinatawag na pre-Cambrian period. Meron silang tinatawag na Cambrian period. Meron silang tinatawag na post-Cambrian period. Ang kahulugan nun, yung mga natuklasan nilang mga fossils, mga bangkay, mga bungo, mga buto ng mga hayop, mga halaman, mga bakterya, no? Na nabuhay nung libo-libo, milyon-milyon, parang mga dinosaur. Ayon sa siyensya, yung mga dinosaur na yan, nang matay sila, 300 milyon taon na nang mamatay ang mga dinosaurs. So marami na pong panahon. Wala lang tayong panahon para isa-isahin ko sa inyo. And I do not want to turn this program to be a scientific study of paleontology, archaeology, kung ano-ano. Hindi naman po tayo siyentipiko. Pero maiintindihang madali na
Napakarami na pong panahong nakalipas sa mundo. At ako'y isang saksi. Nakakita ako ng kalansay ng dinosaur nung pumunta ako sa England. Yung Natural History Museum doon, kasama kong kapatid na Daniel. Nakita namin yung napakalaking dinosaur. Sabi ko, palagay ko kung buhay itong dinosaur na ito sa panahon natin ngayon, pag naggagala sa London yan, maraming masasaktan Bakit? Buntot na buntot pa lang, pagkahaba-haba, pag pumagas pa sa buntot yan, basag ka. Ang lalaki ng mga dinosaur. Noong mga panahon na yun, wala pa pong tao sa mundo. Wala pa po noon. Kaya masasabi ko sa inyo, isang maaring hindi naman pinag-uukulan ng pansin. Nung likhain si Adan, wala nang dinosaurs noon. Extinct na ang dinosaurs. Kasi manganganib si Adan at ang human race kung buhay pa ang mga dinosaurs noon. At tama naman ang sinasabi ng siyensya, bago naging tao si Adan, ay namatay na ang mga dinosaurs 300 million years or 165 million years or 65 million years na napatay na yung mga dinosaurs. So napakahaba ng panahon ng naganap sa mundo. Basahin natin itong impormasyon na ito sa siyensya, kapatid na Daniel. Sabi po dito, dinosaurs went extinct about 65 million years ago. At the end of the Cretaceous period, after living on Earth for about 165 million years. Ang kalkulasyon ng mga siyentipiko, 165 million years na buhay ang mga dinosaurs sa mundo, pagkalalaking mga hayop, tapos namatay sila 65 million years ago, nag-extinct sila. Kaya yung kanilang mga taba, yung kanilang mga fossils na iwan sa mundo, yung mga taba niyan, yan ang nangyaring mga krudo, yung miniminang gasolina ngayon. Pati yung mga halaman na nag-exist nung panahon ng mga dinosaurs, yan ngayon ay nandun na sa ilalim ng lupa, yung mga taba. Alam nyo kasi yung taba, hindi nag-e-evaporate yan mga kapatid Isa sa mga dapat nating maintindihan, yung taba o yung mantika, hindi nag-e-evaporate yan. Pagkalalaki ng dinosaur, siguro pagkararaming taba nun. Yung kanilang mga taba, pati yung mga halaman noon na nagpo-produce ng taba. Maaaring tanongin nyo, meron bang halaman nagpo-produce ng taba? Marami po. Gaya ng mga puno ng nyog. Ang nyog may taba o mantika. Hindi naman po nag-evaporate yun basta-basta. Malibang sindihan mo. Maiipon yun. Nag-ipon muna ng nag-ipon sa mundo ng mga resources na kakailanganin ng tao. Kaya may mga dinosaurs, nagkamata, yung kanilang mga taba, napunta sa ilalim ng lupa. Nagkaroon ng mina ng mga taba ron, mga taba, na pinagkukunan ng krudo, ng oil. Ayan, basahin na nga natin ito para maintindihan ng punto ko, kapatid na Daniel. Fossil fuel, any of a class of materials of biologic origin occurring within the Earth's crust that can be used as a source of energy. Fossil fuels include coal, petroleum, and natural gas. They all contain carbon and were formed as a result of geologic processes acting on the remains of mostly plants and animals that lived and died hundreds of millions of years ago.